So yun guys, welcome back ulit sa ating channel. So hingi muna ako ng pasensya dahil sa matagal-tagal na naman akong hindi nakapag-upload ng mga bagong videos kasi medyo may inaasikaso ako at saka meron akong nire-ready para sa mga DIY na gagawin kong content. So nung mga nakarang araw, galing ako ng junk shop kasi nga bibili ako ng materials para sa gagawin kong DIY use oil kalan. So hindi naman na yun bago sa mga tao, pero gusto ko kasing ma-prove kung talaga bang gumagana yung mga ganong klase. Pero dahil nga sa naghahanap ako ng mga materials para sa use oil kalan, may napansin ako at meron akong nakitang electric. Ito maayos pa naman guys, hindi pa naman siya ganun kalawang, pero syempre binenta na ng mga dating may-ari ito dahil sa sira na, di ba? Pero gusto kong matry muna kung kaya ba nating i-repair. Yan. So meron akong extension dito guys, yan. Dinalawa ko kasi bilog kasi yung plug neto. So kailangan ng bilog din yung saksakan. So yan, tatry ko guys na i-saksak. Pero papakita ko muna sa inyo na gumagana talaga yung ano. Yan yan may ilaw. Yan. Yan. May kuryente talaga yung extension natin. Pakita ko lang para yan. So sinaksak ko na guys. Yan. Tapos i-on ko. Wala namang kuryente. Walang kuryente. So dapat guys iilaw to. So wala siyang ilaw, ibig sabihin meron siyang depekto, meron siyang sira. So, bunutin ko muna, saksak ulit. Yan, wala talaga guys. So yan, bunutin ko ulit. Tapos tingnan natin yung ilalim. Kung anong, ayun, madali lang pala buksan. Yan. Ganito lang kasimple yung laman niya guys. Oh. Wala mang mga electrical, mga yan, maliban lang dito. Ayun, ito pala yung problema guys. Oh. Putol yung wire. Yan, putol yung wire. Ito lang pala yung problema niya. So dahil sa nakita natin yung problema niyan, ang gagawin ko guys, lilinisin ko na lang din siya, tapos pipinturahan para magmukhang bago ulit. Sayang kasi although dalawa sana to, kaso durog na kasi yung dito niya, yung pinaka electric gas stove niya, kaya electric stove niya, kaya hindi gas stove kasi gas nga pala yun, electric stove niya, kaya ito lang yung kinuha ko. Yan, marupok na oh. Ang dali lang maputol. Dali na siyang maputol guys, sobrang rupok na oh. So, okay pa naman itong switch niya. Papalitan ko na lang siya ng wire guys para ang gagawin ko guys, kasi maliit yung wire na ilalagay,
Solid naman yung laman niya kahit papano, pero dahil sa medyo payat ito, lalagyan ko siya ng hose. Doon ko ipapalusot, dito ko ipapalusot yung wire sa loob para kahit na mainitan siya, hindi siya ganun ka delikado. Kasi kaya lumutong yung wire dito dahil sa natatanggap ng init nito sa loob. Ang kala namin dati guys, ganito rin eh. Halos 1 taon na ginagamit namin. Kaso talagang okay naman siya makaluto, okay naman siya, okay naman yung init niya. Kaso talagang mahina yung ano, ito talagang mahina yung pinakakaha niya. Madali talagang masira. Lalo na pagka nababasa. Lalagyan ko siya ng hose guys para hindi niya masyadong ma-absorb yung init, para kahit papano hindi matunaw yung ano, yung balat ng wire. Kasi kahit na matunaw yung balat ng wire, at least hindi kakalat, nandito lang sa loob ng hose. Yan. So yan guys, nailagay ko na yung hose para makapagpigil sa init na ma-absorb ng wire. Yan, so ikakabit ko na lang yung wire niya para dito sa saksakan. So yan guys, tapos na kinabit ko na yung wire, yung saksakan yan. Kaya tumabayan, nilagyan ko siya ng balat ng wire. Ito. Yan. Kaya tumaba ito. Kasi para hindi naman pangit tingnan. Tapos ito nga, nilagyan ko siya ng tube para hindi maka-absorb kaagad ng init, para hindi lumutong yung wire. Kagaya nung nakita nyo kanina na binabali na lang yung wire, sobrang lutong. So bago ko linisin, bago ko ipinturahan, kasi pipinturahan ko to guys, try muna natin kung okay ba yung ginawa. Baka mamaya palpak. Yan. So yan, naka-off siya guys. Yan. Tapos saksak. Wala naman sigurong kuryente. Yan, wala naman kuryente. Tapos on. Yun. Yan guys, umilaw na. Yan, off. Tapos on. Yan, wala naman siyang kuryente. Yan. Pagka umilaw siya, ibig sabihin naka-on na. So iinit yan, mainit na nga. Dali siyang minute. Pero tatry natin para makita ninyo kung talagang gumagana ba. Yan, off ko muna. Tatry ko na lagyan ng ano, siguro magpapakulo ako ng tubig. So yan guys, papakulo tayo ng tubig para matry natin kung talagang, para makita nyo na gumagana talaga yung electric stove na ni-repair ko. Yan. Gusto ko siyang hawakan. Matry ko muna kuryente. Wala naman siyang kuryente.
Yan, nakasagad na nga pala yan guys ng number 5 para mabilis na mapakulo yung tubig. So yan siya guys, papakita ko yung ilalim para makita nyo bumabaga yung ilalim niya. Yan. Kaya gumagana. So yun lang yung sira niya guys, naputo lang yung wire niya. Kaya akala siguro ng may-ari, dating may-ari, wala nang pakinabang. Yun, pinatimbang. So nabili ko lang yan guys sa junk shop ng 15 pesos. Yan, 30 pesos kasi yung per kilo doon. Tapos may saktong kalahating kilo yan. Kaya yun, nagbaka sakali lang ako. Tingnan natin kung kumukulo na. Yun. Di pa man siya kumukulo guys, pero mainit na yung tubig niya. Nakikita niyo naman yung usok. So papunta na siya sa pagkulo. Konti na lang. So ayan guys, tingnan natin kung kumukulo na. Oh yun, kumukulo na guys. O, diba? Kaya mapapakinaba. Oops, munti ka na. Kaya mapapakinabangan pa yung kalan guys. Diba? Kailangan kasi pagka meron tayong mga binili ng mga gamit, kung kaya pang gawin, iremedyo para mapakinabangan pa ng mas matagal-tagal. So yan guys, napakita ko na gumagana yung electric stove. So atin na to. Papatayin ko na, i-off ko na para mapalamig at mapinturahan na siya guys. Hindi naman masyadong makalawang guys, kaya hindi na natin masyadong, kailangan lang talaga mapinturahan para hindi magtuloy-tuloy yung kalawang niya.
Lahatin ko na lang ng pintura guys, na pinturahan na yung puti. Dali lang. Yan, para maiba naman yung kulay niya guys. Saka hindi kasi doon yung itim eh. Yung ganito namin dati kulay black. Kaya iba-black ko na lang din to. Pero mas malaki yon yung dati naming ano, electric gas stove. Ay, electric stove. Kanina pa ako electric gas stove lang, gas stove. Hindi nga pala gas stove to. Nasanay ako. Yan. Yun guys, napinturahan ko na ng buo. So, pagka ginamit ko to, sigurado mag-aamoy pintura ito kasi napinturahan din tong ano. Pero mawawala rin naman yan. Yan. So, magpapatuyo na lang tapos i-assembling ko na. Yan guys, tuyo na yung pintura. Kakabit ko na lang to. Yung paa nga pala na ito guys, ginawa ko lang din. Yan, kung mapapansin nyo, hose lang yan. Tapos yung lock, lalagyan lang siya ng pako dito sa loob. So ayan guys, naikabit ko na. Ito lang kasi yung natitirang paa. Yan lang yung pinakamatino. Ngayon ginawan ko ng DIY paa. Yan. Para ano pa rin siya, nakataas pa rin siya sa ano, sa semento. Yan. So yan guys, tapos na yung ni-repair ko na electric stove. Yan. Mukha na ulit bago. Yan, magagamit ko na to. Kasi maganda rin kasi may mga ganitong klaseng kalan pagka yun nga naubusan tayo ng gas. So agad na hindi tayo mabibitin sa pagluluto. So yun lang guys, salamat sa panonood. Sana kung mapapadaan ka dito sa channel natin, paki-subscribe naman at paki-follow na rin yung Facebook account natin, yung Nognog Itik. Pero guys, papalitan ko yung pangalan ng channel natin ha. Hindi pa lang sa ngayon. Iniisip ko pa kasi kung ano yung pwede nating ipalit na pangalan. So yun lang guys. So maraming salamat sa panonood. Bye bye po. Ingat po lagi.